Eto na naman tayo, nagbabalik. Gusto mo bang kumita ng malaki? Kung oo, eto, subukan mo na. Pero bago yan, tagasan ka? Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. Oo, habang pinapanood mo to, i-announce natin kung sinong mabibigyan. Itong cut-off natin. So, kalahating cups yan ng glutinous flour at kalahating cup ng all-purpose flour. 1/3 cup ng tubig. Haluin mo lang. Oo. Yan, next. Kapag yung texture, ayan na, madow-dow na, masahin mo lang siya. Kahit 1 minuto lang, pwede na. Ganyan yung texture niya, ha? Oo, sakto lang yan, hindi kulang sa tubig, hindi rin sobra. Ayan, ito yung ube paste na gagamitin nating palaman. Binili ko siya online. Lagay ko na lang yung link kung saan mabibili. Tapos balik tayo dito sa dough. Ang ginamit kong pang scoop, yung measuring tablespoon. Ayan, 1 kutsara. Tapos i-flatten mo lang siya. Tsaka mo ilagay yung ube paste. Sa dami ng ube filling natin, depende sa'yo kung gaano karami ilalagay mo, ha. Oo. Sa akin, tansya na lang eh. Gusto ko madami, kaya ayan. Huwag mo siyang masyadong pipigain para hindi pumutok. So, ayan. Ayan. Kung gusto mo maging malakontractor, ganun lang gawin mo. Tagpi lang. Tapos bilog-bilogin mo lang. Tapos, ayan na. Okay na agad. Huwag lang babag at babaha. Tirat. Painom tayo ng tubig. Pag kumukulo na, ayan, pwede na nating isalang yung mga pinalamanan natin. Yung mga sticky balls natin. Medyo halu-haluin mo siya, ha? Oo. Kasi may tendency na medyo magdikit-dikit sila pagka unang salang. So, habang iniintay natin yon, magsalang na tayo ng saucepan, painit tayo ng mantika. Congratulations nga pala sa mga napili nating mabigyan ng libreng electric hand mixer. Ito na yung mga pangalan. Oo, message nyo lang ako sa page, ha, kung saan account nyo ako gustong i-message. Message nyo sa akin yung delivery details nyo para masend ko sa inyo yung libreng electric hand mixer. So, after nating maluto sa tubig, yun, handa tayo ng cheese powder. Ready lang natin. Oo, kasi ayan, ipiprito pa natin kasi. Iprito mo lang siya sa mahinang apoy, deep fry, tapos mga segundo lang or hanggang 1 minuto. Huwag mo na siyang paabutin ng mag-golden brown o kaya huwag mo na siyang masyadong lutuin ng bongga. Kasi kapag nasobrahan ang luto nito, kukunat pag lumamig. Pag mainit, malambot. Kaya lang pagka tumagal, kukunat kapag nasobrahan sa prito. Oo. Kaya huwag mo siyang panggigilang iprito. Huwag kang masarapan sa pagprito, ganun. Oo. Okay, tas balik tayo dito sa cheese powder. Yan lang, ganyan lang gagawin nyo. Ipagulong mo lang dyan. Optional lang to, kung hindi mo trip yung ganyang flavor. Pwede kang gumamit ng ibang pang-coating. Wala, naisip ko kasi to eh. Instead na yung literal na cheese or queso yung ginamit, ayan, ang ginawa ako, cheese powder. Try lang. Trial and error. Sa panlasa ko, pasado naman. Ewan ko lang sa panlasa nyo. Sa container, ito ginamit ko. Lagay ko na lang din yung link sa baba kung saan mabibili. Yung costing, kung magkano siya pwedeng ibenta, nasa dulo ng video na to, pwede mo na i-forward para makita mo na. Ang sarap nito. Oo, lalo pag bagong luto. Huwag mo lang i-overcook para di kumunat, ha? Okay, ang pangalan recipe natin, ube cheese sticky balls. Okay, ito na yung costing din. Merong costing tayo ng per piece, meron din costing ng per container, per serving. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.